Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong i-explore na mga informasyon na baka meron po kayong mapagkunan ng kahit kaunting idea man lamang doon sa mga hindi pa nakakaalam. So, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero para sa kanyang privacy, wag po nating banggitin kung sino po sila. So, narito ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po, Madam, kung bakit 10 araw nang hindi nagpaparamdam na gustong makipagtalik ang aking misis. Dati-rati naman, nangangalabit. Ngayon, bihira na. Meron na kayang kalaguyo ang aking misis, Madam? Sana masagot nyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. So, yan po ang kanyang katanungan na kung may kalaguyo ba ang kanyang asawa dahil hindi na po nangangalabit nitong mga nakakaraan. Pero guys, ayaw ko pong maging judgmental. Kaya ang pag-uusapan natin dito ay kung bakit ayaw makipagtalik ni Mrs. nitong mga nakaraan. At hindi ko po sasagutin kung may kalaguyo ang iyong Mrs. dahil hindi po tayo pwedeng magbintang hanggat wala po tayong malaking ebidensya. So guys, ayaw ko pong magsalita dahil wala po akong idea, no? Dahil kayo po ang nagsasama at wala po akong ebidensya. Kahit man pag-usapan man yan, ay hindi na lang po ako makikialam. Kayo na lang po yung nagtanong sa akin, ikaw na lang po ang mapanuri o mag-obserba sa yung partner. No? Kaya ang sasagutin ko lamang po ay yung katanungan mo na kung bakit hindi na nangangalabit. Ito may katotohanan o hindi, pero ito po ang aking nasaliksik. Ayon sa isang pag-aaral, napag-alaman na ang mga kababaihan na nasa edad 35 hanggang 45 ay maaaring mamuhay ng komportable sa loob ng 2 linggo nang walang pakikipagtalik. Ngunit, kapag ang panahon na ito ay nagsimulang tumaas ng paunti-unti, ito ay tumatagal ng 3 to 4 na linggo, 3 to 4 weeks. Karamihan sa babae ay mararamdaman na nila o mamimiss na nila ang pakikipagtalik. So, yan po yung isang aking na kuhang informasyon na from 35 to 45 na edad sa isang babae, ayon sa aking nahagilap na informasyon, no? Komportable po ang sila na kahit walang sexualidad na nangyayari sa pagitan nilang mag-asawa. Kayang-kaya nilang magtiis ng kahit walang kadahilanan. Ngunit kapag ito ay tumataas o tumatagal, 4 na linggo na, mag-1 buwan na, ay talagang namimiss na rin ng isang babae ang pakikipagtalik kapag normal po siya, no, na walang mga karamdaman. Kaya ayon sa aking pag-analyze sa iyong tanong, siguro naman wala pong kadahilanan yon. Ayaw lang po siguro ng ating misis na makipagtalik. Hindi po kadahilanan na meron po siyang may iba na siyang kinalulukuhan o ano pa man yan. Kaya sana po dito sa aking nakuhang informasyon, mas mabuti na gawin po nating positive at hindi po negative. Kasi hindi naman ibig sabihin dahil ayaw nang makipagtalik ng isang babae sa kanyang mister, ay meron na po siyang kalaguyo. Dahil kaming mga babae, halimbawa po, kami ay meron yung tinatawag na regla namin, di ba? Yung tinatawag na monthly
menstruation ng isang babae. Kapag palapit na po ang menstruation o regla ng isang babae, ayaw na ayaw po namin napaka-sensitive po ng isang babae kapag nandoon na yung parating na yung niya. Kaya nga, di ba, minsan may kasabihan, siguro naiinis siya kasi meron siyang menstruation. Siguro naririnig nyo yan. May dalaw yan kasi naiinis, ganon. So, meron din ganon na kapag ang partner natin ay malapit na ang kanyang buwanan na regla, so, may tendency po na ayaw po niyang makipagtalik o kumalabit sa kanyang mister. So, wag po nating pag-isipan, kung halimbawang ayaw niyang makipagtalik o maghintay po tayo. Dahil yun na nga ang sinabi ko dito, ayon sa aking nahagilap na impormasyon, na darating ang mga araw na talagang mararamdaman niya na yung mamiss na po niya, mamiss niya po ng isang babae. Dahil yun na nga, lalo na kung hindi pa menopause ang isang babae. Kung meron pa po siyang regla, ay mas mamimiss niya po. Pero yun nga lang, kung halimbawang nasa menopause na po, may tendency rin po talaga na nawawalan na yung gana. Yun ang pagkakaiba, guys, ha. Merong mga kabataan, ang kabataan po ang hindi talaga makapagpigil kapag medyo matagal nang walang pakikipagtag, pag normal ang malusog ang isang babae. Ngunit kapag menopause na po ang ating partner, meron pong tendency na nawawalan na po siya ng gana. Pero isa po yung normal na kapag nagmenopause na ang isang babae. Pero guys, hindi po ito pangkalahatan, ha. Meron din namang kahit menopause na, wala pong pagbabago. Na kahit may edad na siya, kahit nasa 50 na ang isang babae, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang desire pagdating sa sexualidad. Pero mas marami ang aking napag-alaman na pag na-menopause na, marami ng mga nararamdaman, nandoon na po yung nagdadry na po yung kanyang ari at parating balisa. So, yan po ay isang normal kapag nagkakaedad na at nag-menopause na ang isang babae, yan po ay isang normal. At hindi po yan masasabi na hindi na makipagtalik dahil meron na pong kinalulukuhan, may lalaki na po. Hindi po, lalo na kapag menopause na po ang isang babae. Kaya kapag ang partner natin ay isa ng menopause, ang isipin na lang natin kapag hindi na kumalabit o nawala na ng gana si Mrs., ay isipin na lang natin na normal yon kapag nagmenopause na po ang ating partner. At magiging mas tayo po, pahalagahan po natin dahil yun na nga, isang normal po yun. At kung gusto man talaga nating makipagtalik sa ating partner, ay gawin natin yung isang bagay na magustuhan ng partner natin na sa atin, makipagsiping So, marami pong paraan. Natin, bigyan natin ng bulaklak o ano man ang suyuin natin. So, yan po guys. Talagang papayag po yan. Wag lang pong madaliin kasi nga, yung sinabi ko na pag menopause na, meron talagang ayaw wala na pong gana, nawawalan ng gana. Kasi nga, yun ay bahagi ng kanyang pag-menopause, So, ayan po guys, sana nagustuhan mo ang aking sinagot ngayon sa'yo. At makita mo ang aking kasagutan na rin at sa pangkalahatan. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat.